Sa susunod na linggo na posibleng ituloy ng bansang North Korea ang plano nilang pagpapakawala ng raket. At ayon sa ating National Disaster Risk Reduction and Management Council, posibleng bumagsak sa ilang bahagi ng ating bansa ang bahagi ng naturang raket. Wala naman daw tayong kakayahan na patumbahin o pabagsakin yung raket na yun o kaya ay maharang o ma-intercept. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Di tulad ng South Korea at Japan na kayang i-intercept ang pakakawalang raket ng North Korea, walang ganitong kapasidad ang Pilipinas. Kaya mula April 12 hanggang 16, ang mga araw na pakakawalan North Korea ang rocket nila na magdadala ng weather satellite daw sa kalawakan, mahigpit na magmumonitor daw ang mga ahensya ng Pilipinas. Aasa rin tayo sa mga impormasyong makukuha ng Amerika. Sa mga arding yung kasing inaasahang bubulusok ang pera-perasong bahagi ng rocket. Aminadong NDRRMC na wala tayong kakayahan para i-shoot down ang rocket ng North Korea. Ni hindi rin alam kung ano nga bang sukat ng debris na babagsak sa atin. Pero gaano man ito kaliit o kalaki, ang tiyak, delikado ito. At ang tangi lamang nating magagawa ay iwasan ito. Sa inilabas na mapang ito ng NDRRMC, makikitang hahaging sa silangang bahagi ng Pilipinas ang trajectory o dadaanan ng rocket ng North Korea. Ang mga piraso mula sa tinatawag na second stage ng rocket, posibleng bumagsak sa karagatan malapit sa Apari, Cagayan at Pulilio Island sa Quezon. Ito mas malapit Ayan yung Pulilio at saka ito. Okay, so galing dito yan kung nag-overshot, tumbok ito Pero dahil kadalasan daw ay sablay ang mga inilulunsad ng Nocor na rocket, kapag nag-overshoot ito, maaari raw umabot ang debris sa Catanduanes o Camarines Norte. Dahil 1 millimeter lang doon, malaki na ang diferensya. Kung kumanan siya, tamaan niya yung lupa. So ibig sabihin nito, ang apektado dito ay yung Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at saka yung Region 1. Kaya payo ng NDRRMC, kung wala rin namang importanteng lakad, manatili sa loob ng bahay. At kung may makitang pera-perasong gamit na ditiyak kung ano, huwag itong hahawakan o lalapitan. Mas malaki sa 747, mas mahaba dyan. Yung launcher na yan. Hindi natin alam kung anong composition. Titanium ba ito na bakal or aluminum? Kung sakali, hindi ito ang unang pagkakataon na may bumagsak na debris mula sa kalawakan. Noong 1979, bumagsak sa Australia ang isang bahagi ng Skylab Space Station ng National Aeronautics and Space Administration ng Amerika. Ang pirasong ito ng Skylab, pinagkaguluhan pa ng ilang kandidata ng Miss Universe na nagkataong ginaganap din noon sa Australia. Ayon sa Civil Aviation Authority, mahigpit na ipatutupad ang no-fly zone sa 3 Philippine Airways na ginagamit ng ilang international flights. Halos 20 international flights daw kada araw ang apektado ng no-fly zone na ito na ipapatupad mula April 12 hanggang 16. Umaasa ang Pilipinas na mag-iiba pa ng isip ang North Korea para hindi na ituloy ang rocket launch. Pero sa ngayon, wala naman daw dapat ikatakot. We are undertaking steps, all the agencies that are concerted in this effort. Sa may malapit na lugar na baka baksakan, medyo lumayo-layo po tayo. Ang mga leader ng Association of Southeast Asian Nation of ASEAN nag-umpisa ng mag-meeting para pag-usapan ang balak ng North Korea. Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Oras.